Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Pamahalang lungsod ng San Pablo kinilala bilang drug-free workplace sa Laguna. DICT nagkaloob sa San Pablo DTC ng mga computers. San Pablo City Barangay Information Office tampok sa PTV4 Balitang Pambansa. Toda beneficiaries ng 3rd District ng Laguna kalahok sa tupad program ni Congressman Loreto S. Amante. Mayora at Tourism Consultant Jem Castillo Amante nakiisa sa 20th anniversary ng TOL. Daycare Center students nagdiwang ng Halloween party. BNS at BHW dumalo sa orientation on EOPT plus legal mandates and principles of PMAM. Ordinansa ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga komunikasyon at korespondensya ng pamahalang lokal ng lungsod ng San Pablo pinagtibay sa ika-118th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Institutionalizing the implementation of 4Ps sa lungsod ng San Pablo inaprubahan sa 119th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Magandang araw, lungsod ng San Pablo! Magandang araw, San Pableños! Para sa mga balita. Pamahalaang lungsod ng San Pablo kinilala bilang drug-free workplace sa Laguna. Para sa mga detalye, narito si Kapitan Ryan Magyawe ng Barangay 5A. Ang pamahalaang lungsod ng San Pablo sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante ay ginawaran ng drug-free workplace in Laguna noong November 6 sa awarding ceremony para sa Declaration of Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal as drug-free workplaces na ginanap sa Camp Vicente Lim, Calamba City. Ginawaran naman ng Certificate of Recognition ang San Pablo City Anti-Drug Abuse Council para sa mahalagang kampanya laban sa illegal drugs sa buong lalawigan ng Laguna. Bilang kinatawan ni Mayor Amante ay tinanggap ni na Vice Mayor Justin G. Colago at Kadak Focal Person Purificación Morales ang nasabing award. Kapitan Ryan Magyawe ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. DICT nagkaloob sa San Pablo DTC ng mga computers. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Kagawad Jovelito B. Nim ng Barangay 5A. Sa atas ni Mayor Vicente V. Amante at City Administrator Larry S. Amante ay agara nagtungo sina Dr. John Matthew Aquino at BPLO Chief Oria Banyagale ng City Management Information System Office sa DICT Office upang tanggapin ang 20 set of computer with tables and chairs, 1 set of projector, at 1 set of CCTV para sa pagtatayo ng San Pablo Digital Transformation Center na San Pablo City Mega Capitol. Ang nasabing center ay bukas para sa publiko upang pagdausan ng mga technical na pagpupulong, research, defenses, at iba pang mga gawain na nangangailangan ng technical na kagamitan. Ang nasabing programa ay bahagi pa rin ng Digital San Pablo 2025 na ang layunin ay gawing elektroniko ang mga proseso ng gobyerno. Kagawad Jubilito Binim ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. San Pablo City Barangay Information Office tampok sa PTV4 Balitang Pambansa. Ang mga detalye narito si Kagawad Ivan Ho Ocampo ng Barangay 5A. Naging tampok sa PTV4 Balitang Pambansa noong November 4 ang Barangay Information Office ng lungsod ng San Pablo. Ang Barangay Information Office ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ni Mayor Vicente B. Amante,
katawang sa City Information Office na mapalakas at may lapit ang mahalagang impormasyon sa serbisyong publiko sa bawat barangay. Sa pamamagitan ng bayo ay mabilis na naipabatid sa mga kabarangay ang mga gawain ng mga barangay official at kanilang mga serbisyo, anunsyo at advisories na makakatulong sa komunidad. Kagawad Ivan Ocampo ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Toda beneficiaries ng 3rd District ng Laguna kalahok sa tupad program ni Congressman Loreto S. Amante. Ang mga detalye, narito si Kagawad Celerino M. Flores ng Barangay 5A. Higit 1,000 total qualified set beneficiaries ang 3rd District ng Laguna ang pumirma sa kontrata noong November 8 para sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Ang contract signing at orientation ng tupad na ginanap sa Convention Center ay pinamunuan ng Dole Laguna, mga peso managers at iba't ibang bayan ng 3 distrito ng Laguna. Nakiisa rin sa mga programa sina Mayora Jem Retuerto Amante, Binibini Barbie Diaz at Piston Pila President Rolando Atienza. Ang tupad program ay sa pagtataguyod ni na Congressman Loreto Amante at Senator Ramon Revilla Jr. sa tulong ni na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at President Ferdinand Marcos. Kagawad si Lereno Flores ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Mayora at Tourism Consultant Jem Castillo Amante nakiisa sa 20th anniversary ng TOLL. Para sa mga detalye narito, si Kagawad Marisa Gutierrez ng Barangay 5A. Nakiisa si Mayora at Tourism Consultant Jem Castillo Amante sa nagginanap na fun run sa Sampaloc Lake noong November 8 para sa pagdiriwang ng 20th anniversary ng Tourism Officers League of Laguna, kaya lubos ang pasasalamat ng TOL at sa City Tourism Officer Maria Donna Limbriñas kay Mayor Vicente B. Amante para sa matagumpay na pagdaraos ng fun run. Ito ay patunay na patuloy ang pagkakaisa ng bawat sektor sa lalawigan para magpalakas ng turismo at kalusugan ng mga mamamayan. Kagawad Marisa Gutierrez ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Daycare Center students nagdiwang ng Halloween party. Para sa mga detalye, nagbabalik si Kagawad Marisa A. Gutierrez ng Barangay 5A. Sa pakikipag-ugnayan ng mga alumni ng San Pablo Colleges kay Mayor Vicente B. Amante at sa City Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni City Social Welfare Officer Marilyn Escondo, ay nabigyan ng kasiyahan at nakatanggap ng mga laruan ang mga daycare center students ng San Pablo sa pagdiriwang ng Halloween party noong November 8, Kagawad Marisa A. Gutierrez ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. BNS at BHW dumalo sa orientation on EOPT Plus and PMAM. Ang mga detalye nagbabalik pa rin Kagawad Marisa Gutierrez ng Barangay 5A. Dumalo ang mga barangay nutrition scholars at barangay health workers sa orientation on EOPT plus legal mandates and principle of the Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition noong November 6 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center. Sa pagtataguyod ng City Population Office, Provincial Health Office at City Health Office, naging mga expert speaker sina Nutrition Officer 3 Natividad Bito, Nutritionist Dietitian Charlene Onas at Nutritionist Dietitian 2 at PMAM Coordinator Prince Ian Jervis G. Malieta. Kagawad Marisa Gutierrez ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Ordinansa ng paggamit ng wikang Filipino sa mga komunikasyon at korespondensya ng pamahalang lokal ng lungsod ng San Pablo pinagtibay sa ika-118th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ang mga detalye, narito si Kagawad Maylani Castañeda ng Barangay 5A. Ipinagtibay sa ika-118th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong October 29 ang mungkahing ordinansa ni Konsehala Angelita Iyang na nag-aantas na gamitin ang wikang Pilipino sa opisyal na komunikasyon at korespondensya sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang lokal ng lungsod ng San Pablo.
Pinagtibay rin an ordinance rectifying from agricultural to residential several percents of land at Barangay San Nicolas as requested by Linville Land Development Corporation for their project, Linville Heights, San Pablo 2. Mga pinagtibay namang resolusyon ay GAD, LCPC, PPAS, OSCA, PPAS, AIP, LDIP at LDRRMF Fund para sa taong 2025. Inaprubahan din ang request sa Ovialand at Next Asia na nagsagawa ng survey at pagbati sa Liga ng mga Barangay Officers at SK Officials Kagawad Maylani Castañeda ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Institutionalizing the implementation of 4Ps sa lungsod ng San Pablo, inaprubahan na sa 119th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ang mga detalye ng balitang yan, narito si Kagawad Eduardo Liagas Jr. ng Barangay 5A. Sa nakaraang 119 regular session ng Sangguniang Panlungsod, noong November 4 ay inaprubahan na ang ordinansang institutionalizing the implementation of the Pantawid Pamilya Filipino Program in the City of San Pablo. Inaprubahan rin ang MOA sa LSPU, SPCC para sa implementasyon ng balik sigla Authority Deed of Conditional Sale sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod ng San Pablo at ni Ginang Jacqueline G. Villeno at barangay budget ng 6B at Santiago 2. Pagbati naman sa mga coaches at atleta ng South Dragon Trucksters ng LSPU na nagwagi sa Southern Tagalog Regional Athletic of State Universities and Colleges 4A and B na ginanap sa Puerto Princesa City, Palawan noong October 22, 24, 2024 at pagbati rin kay Engineer Paul M. De Los Santos at sa mga PLSP student. Kagawad Eduardo Liagas Jr. ng Barangay 5A, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante, serbisyong maingiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Kasama ang Sangguniang Barangay ng 5A, ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer at ito ang Balitang San Pablo. Mula sa pamahalaang pambarangay ng Barangay 5A, kasama ang Sangguniang Kabataan ng Barangay 5A, at sa Barangay Information Office ng Barangay 5A, upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaling tumutok sa City Information Office Balitang